Ngayon ko makikilala ang magiging stepmom ko na sabi ni Papa ay papakasalan na daw niya. Masaya ako kasi sa wakas, nakahanap na siya ng babaeng gusto niyang pakasalan. Sa dami-dami kasing nagpunta dito sa bahay, akala ko hanggang fling na lang ang gagawin ni Papa, which is nakakailang dahil 50s na siya. Kailangan na niya talagang makahanap ng babaeng tatanggap at tatagal sa kanya. Drake anak, mamaya-maya lang andito na ang magiging bago mong ina. Sana anak matanggap mo siya. No issue sa akin yan dad, as long na masaya ka at hindi ka gagamitin ng babae na papakasalan mo, okay lang. Naghanda na kami sa pagdating ng babaeng sinasabi ni Papa. Nagpaayos na din kami ng kakainin at pinalinis ang buong bahay. Kitang-kita ko sa mukha ng aking ama na masaya siya sa nangyayari. Ibig sabihin lang, maayos ang nahanap niyang babae. Ang swerte naman ng babaeng to, maliban sa mabait ang aking ama. Aminin na nating may mga maiiwang yaman sa kanya. If she loved my father, then she deserve it. Ano yun anak? Wala pa. Sige na, magbihis ka na doon at maghanda na. Baka malapit na din sila. Sige anak, pakiasikaso na muna ha. Pag nakadating na ang titaan mo. Ann? Bakit kapangalan niya yung babaeng kasama lang namin sa bar last night? Coincident lang ba ang lahat? Si Ann na sinabing may kausap na 50s tapos si Dad? Ann ang pakakasalan? Maya-maya lang ay tumunog na ang aking cellphone. Oh, Pao, napatawag ka. Wala, kinakamusta lang kita pare. Kamusta? Nakakausap na ba kayo ni Miss Ann? Ha? Huwag kang magha dyan. Binigay ko talaga number mo kay Lay. Sabi ko, iabot sa atin niya. Mukhang si Miss Ann na makakabasog dyan sa kinhinan mo eh. Baliw ka talaga. Oo. Nag-text naman siya last night. Baka mag-coffee din kami next day. Nox, aba, gumagalaw na Mr. Mahiyain namin kuno ah. Good luck par. Ipatikim mo sa kanya ang hagupit ng malashay type ni Drake Monteverde. Baliw ka talaga. O siya, sige na. Ngayon dadating ang stepmom ko eh. Medyo busy. Mag-aasikaso kasi sila sa mga papers for their weddings. Sige, kita-kits na lang Mr. Shy type. Lakas talaga mang asar ni Paolo kahit kailan. Habang nag-aayos ako ng polo ko ay nagbukas na ang gate namin. Nandyan na sila. Isinantabi ko na muna ang isipin ko kung iisa lang ba ang tinutukoy ni Ann at ni Papa. Good morning Sir Drake. Andito na po si ma'am. Sige, papasukin nyo na. Nag-aayos na lang si Papa. Mamaya bababa na din yun. Pagkapasok ng Ann na sinasabi ni Papa, halos mapaupo ako sa sahig nang nakita kong iisa nga lang sila. Hindi ko mawari kung anong mararamdaman ko. Yung Ann na hinahangaan ko ay magiging stepmom ko. Is this fucking serious? Drake? Ann, ikaw yung tinutukoy ni Papa? At yung kinukwento mo sa akin, si Papa? Hindi agad nakaimik si Ann. Bago pa siya makapagsalita ay nakababa na si Papa. Kaya wala na kaming chance makapag-usap pa. Sobrang awkward ng scene na nangyayari ngayon. How come na si dinami-dami ng Ann sa mundo, bakit siya pa ang nabingwit ng tatay ko? Wow, you look like super close na ng uniko iho ko, sweetie. Yes babe. Your son is very kind. He's so fine. Oh anak, meet your tita Ann. And Ann, meet Drake, my only son. Gusto kong maging masaya para kay Papa. Pero para akong binabalot ng hiya o ng kung anong elementong sumasapi sa akin. Pinilit kong umiti para kahit papaano maitawid ng maayos ang araw na to. That's it darling. Kumain muna tayo then later we'll talk about the papers for our marriage. Sumabay ka na din sa amin Drake. Hindi na ako magtatagal.
I just want to meet you po talaga. I have business to do pa, so enjoy your day. Pa, mauuna na din muna ako. I have meetings today. I will come back later. After ko makalabas sa pinto ng bahay namin, doon lang ako nakahinga ng maluwag. Parang may nabunot na tinik sa dibdib ko. Paano ko pakikisamahan ng unang babaeng nagpasabik sa akin gabi-gabi? Sobrang gulo. Agad akong nagtungo sa bahay ni Paulo. Siya lang naman ang tinatakbuhan ko kapag hindi ko kinakaya ang mga pangyayari. Agad na akong nag-doorbell at pinagbuksan naman ako ni Paulo at pinapasok. Sabay abot sa akin ng beer. Alam na alam niya talaga ang ibibigay sa akin kapag nakakunot ang mga noo ko. Oh, anyari sa mukha mo? Kanina lang malakas ka pa, masaya ka pa dahil kay Ann. Ngayon para ka nang binagsakan ng bato, pare. Pao, I don't know what happened. Kung paano nangyari yun? Ang alin? Kung ina-explain mo kaya para naiintindihan ko. Si Ann eh. At saka yung stepmom kong Ann, iisa. What the fuck, dude? Seryoso ka ba? Baka naman, namamalikmata ka lang kasi hulog na hulog ka kay Miss Ann. Baliw, hindi ako pwedeng magkamali. Pinati niya mga ako eh. Akala ko nga nananaginip lang ako kanina pero totoo talaga eh. Tuloy-tuloy ang kwentuhan namin ni Paulo at ang pagrarant ko sa kanya. Hindi ko alam paano ako mabubuhay araw-araw kung makakasama ko na si Ann sa iisang bubong. At hindi lang basta kasama. Kung hindi, ituturing ko na siyang pangalawang ina. Nag-inom kami ng nag-inom ni Paulo. Sa sobrang bigat ng nararamdaman ko, nilunod ko ang sarili ko sa alak. Pasado 2:00 na ng madaling araw nang makauwi ako. Mas malala pa ang pakiramdam ko ngayon. Mas malalong lumakas ang tama ng alak. Yung tipong pag ako nauntog sa pader, parang 3 days akong di makakabangon. Habang pinipilit kong buksan ang pinto gamit ang susi na di maipasok-pasok, kusa na itong nagbukas at bumungad sa akin ang nakapulang sleepwear na si Ann. Namamalikmata na naman ba ako? Baka nananaginip. Sinampal-sampal ko ang sarili ko. Bakit naman hanggang sa panaginip nakikita ko si Ann? Nagayuma ata ako. Kailangan ko ata ng asin. Natigil ang ginagawa ko nang biglang nagsalita si Ann. Drake, bakit mo sinasampal yung sarili mo? Tsaka ang hina mo naman magpasok ng susi sa pinto. Hindi mo sinasakto. Natagalan ako bago magsalita. Hindi ko alam ang sasabihin ko. Hindi to panaginip. Totoong andito siya sa bahay namin. Siya na nga ang pumalit kay Mama. Pero bakit siya? Pasensya na Ann. What should I call you? Mom? Mama? Tita? Kung ano man yun, it's okay. I'm sorry naingayin ka ata eh. Where's Dad? Lasing ka na, Drake. Let me put you to your bed. Ang papa mo tulog na kanina pa. No, I can manage na. It's okay. Do your own thing, tita. Thank you. Nabigla ka ba? Para na naman akong nag-freeze nang maramdaman ko ang malambot niyang palad. Gets ko si Papa kung bakit si Ann ang napili niya. Not knowing na gusto ko ding piliin si Ann. Sa dinami-dami ng makakakumpetensya ko, bakit si Papa pa? I rather hurt myself. Wag lang si Papa. Alam ko hindi niya to kakayanin. Lalo na may sakit siya. Bakit naman kasi ngayon pa nangyari to?